Umaga po sa bawat isa. Pwede bang pakibati mo kanat kaliwa mo, sabihin mo, you look good, you look handsome. Hindi handsome ng mukha, handsome. Ayan, magandang umaga po muli sa bawat isa. Amen. So maraming salamat sa pagkakataon tayo nagkakatipon sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Amang Diyos na dakila, sa oras na ito kami muling nagpapasalamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Sa panibagong kalakasan at pagkakataon na kami ay makapagpuri, makapagsamba sa iyo, ngayon makikinig ng iyong mga salita. Naniniwala kami ang iyong salita ay makapangyarihang nagbabago ng aming buhay. Ang iyong salita ay makapangyarihang nagdadirect sa amin, nagtuturo sa mga dapat naming gawin. Kaya Banal na Espiritu, ikaw ang siyang mangusap at magsalita sa amin. At Lord, wala pong ibang maitaas sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas ang palakpak sa Panginoon. Tayo po lahat ay makakaupo. Praise God sa ating pong pagpapatuloy na ating pong series na sinimulan na The Assignment. Amen. So, ito po nawa habang ating pinag-uusapan at pinag-aaralan ay nauunawaan natin na lahat po tayo ay binigyan ng Panginoong Diyos ng assignment. At kailangan po, whether we like it or not, kailangan magawa ho natin, matapos at maipasa natin ang ating assignment. Iba po ang assignment natin or our task, maaaring araw-araw, sa isang taon, o sa loob ng certain time na binibigay ng Panginoon, doon sa tinatawag na life purpose. Ibig sabihin po ng life purpose at ang kaibahan ng assignment, balikan lang ho natin ilang mga bagay, ang purpose ng buhay ay nakatutok sa mas malawak na kahulugan at kahalagahan ng pag-iral ng isang tao. Pag sinabing life purpose, ito yung dahilan bakit tayo nag-e-exist. Siguro bago tayo matapos dito sa The Assignment na series na ito, ay maunawaan din natin yung ating purpose galing sa Diyos. At isa talaga sa purpose natin is to give glory to God. Ang dahilan natin bakit tayo umiiral sa mundong ito ay para mabigyan natin ng kaluguran, ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At ang assignment naman, habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain, tungkulin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang ng kanilang layunin sa buhay. So as you go on fulfilling your life purpose, meron kang mga tasks, may mga assignment kang dapat gawin. Ano ang ating life purpose? To give God's glory. At sa paghakbang mo, sa paggawa mo ng iyong life assignment, lalo namang naluluwalhati ang Panginoon. Amen. Ilang mga bagay po na truth about our assignment. Your assignment is not your decision, but your discovery. Ang ating mga assignment, hindi po tayo ang nagdidesisyon. Yung bang mga dapat mong gawin sa buhay, hindi ikaw magdidesisyon yan. Ito ay dapat mong matuklasan. Ang Panginoong Diyos ang nagdi-decide, tayo ang tumutuklas at gumagawa nito. Walang estudyante yung magsasabi sa kanyang guro, Ma'am o Sir, gusto kong assignment ay math kasi magaling ako sa math. Hindi, ang Diyos ang magbibigay, ang ating dakilang guro ang magbibigay. The Creator decides, the creation discovers. Products do not decide, manufacturers decide. Ang tagalikha, ang Creator ang nagdidesisyon kung para saan siya. Hindi kailanman magsasabi ang nilikha kung para saan siya. Nandiyan kayo? Nung nilikha ang mic, kasi solve ito sa problema upang mas malakas yung pagsasalita ng mga magsasalita. Hanggang dulo o hanggang ilang tao makakarinig. Kaya na-invento ang mic. It amplified the voice ng tagapagsalita. Okay? At nung na-invento ang mic, siya ang, hindi yung inventor nagsabi kung para saan siya, hindi yung mic ang nagsabi kung para saan siya. Tama? So ganun din po tayo. Sabi mo sa katabi mo, ang tungkulin mo at ang tungkulin ko, i-discover ang assignment.
sino rito ngayon, o tingin kayo lahat sa akin, ang na-discover na niya ang kanyang assignment kay Lord? Alam mo na ba? Sino rito? Ba't parang wala pa rin po? Sino rito alam niya may assignment siya kay Lord? Taas ang kamay. O halimbawa, bibigyan ko kayo ha, para yung band nalilito pa rin eh. Kung ikaw ay isang estudyante, lahat nga ng estudyante sumigaw ng amen. Ang iyong assignment to finish that study. No, kung ikay high school, tapusin mo yung high school. Kung ikay college, matapos mo yung college na yan. And that is your assignment. Tama ba? Taas naman mga kamay ng mga mag-asawa. Taas ang kamay mga mag-asawa. May assignment tayo sa ating asawa. Tama? Mga lalaki, mahalin ang iyong mga asawang babae. Sabi ng Ephesians chapter 5, mga asawang babae, ito ang inyong assignment. Magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. At lahat ng mga lalaki magsabi ng Amen. Mga asawang lalaki, mahalin ng lubusan ng inyong mga asawang babae. Mga babae magsabi ng Amen. Kasi ang pagpapasakop, lagi ko po ito sinasabi, at matandaan ng lahat ng mag-asawa, hindi po hinihingi ang pagpapasakop ng walang pag-ibig. Kasi sabi ng Bible, mga asawang babae, pasakop kayo sa lahat ng bagay sa inyong mga asawang lalaki. Kung paano si Kristo ang ulo ng iglesia, ganun din naman ang mga asawang lalaki, ang ulo ng tahanan. Mga asawang lalaki, sumunod ng talata, mahalin nyo ang inyong mga asawang babae tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, ano pat siya'y namatay para dito. Kaya ang pagpapasakop ay nasa ilalim ng pag-ibig. So may mga assignment tayo. Mga anak, sabi ng Bible, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Assignment din ni Lord yun. Tama? So dapat tuklasin natin ano ba sinasabi ng Panginoon. And may mga pagkakataon, nakikinig po ba kayo? Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi lahat tayo, dapat po tayo papunta lagi doon sa life purpose natin at nangyayari yun dahil hinahakbangan natin ang ating mga assignment. Amen? Now, may mga pagkakataon na ang ating life assignment ay mas malaki kaysa sa kakayanan mo. Hello? Amen? May mga assignment na higit sa perang meron ka ang ibibigay sa yung assignment ni Lord. May mga assignment na ibibigay sa iyo si Lord na kailangan mo ng mga taong makakasama para mangyari yon. Ito nga yung sunod na punto dito sa life assignment natin. Your assignment is to be accepted, not altered. Ang ating mga assignment ay dapat tatanggapin, hindi ito iibahin. Pwede ba natin sabay-sabay basahin yan, nakalagay dyan, 1, 2, 3, go. Your assignment is to be accepted, not altered. Ang ating assignment ay dapat tinatanggap, hindi ito binabago. Don't be like Jonah. Huwag ho tayo maging tulad ni Jonah. Malinaw ang utos ng Panginoong Diyos kay Jonah. Basahin nun natin ha. Jonah chapter 1 verse 1 to 3. Now, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. So malinaw ang utos ng Panginoong Diyos. Jonah, ito ang assignment mo ngayon. Pumunta ka sa bayan ng Nineveh sapagkat ang kanilang kasamaan ay abot na hanggang langit. Ipangaral mo doon na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Malinaw ba yung assignment? May mga pagkakataon at ako naniniwalang malinaw naman yung assignment natin. Tama? Malinaw naman. Halimbawa, mga asawang lalaki, magtrabaho kayo para sa inyong mga asawang, para sa inyong pamilya, para sa inyong asawa. Malinaw yung mga lalaki, tungkulin natin nagtatrabaho tayo. Tama? Assignment natin yun eh. Tayo ang provider ng ating pamilya. Parang ayaw niyo maniwala.
Huwag natin baguhin yun. Mga asawang babae, sabi ng Biblia, kayo naman ay maging mabuting may bahay na nangangasiwan ng iyong mga tahanan. Nasa Proverbs po yun. Pagka naiiba natin ang ating mga assignment, nagkakaroon ng kaguluhan. Tama? So dapat alamin natin, tuklasin natin, at kapag alam na natin, may mga bagay spiritual sasabihin sa iyo ni Lord. May revelation darating sa iyo. Walang nakakaunawa, kundi ikaw lamang. Huwag mong babaguhin kung ano yung assignment mo kay Lord. Don't be like Jonah. Sabi ng Diyos kay Jonah, go to Nineveh at i-preach mo doon. Anong ginawa niya? Tumakbo siya. Pumunta siya sa Tarsis. Halimbawa, ang Nineveh ay papuntang kaliwa. Kumanan siya. Talagang ayaw niyang sundin yung utos ng Diyos sa kanya. Then the Lord send great wind on the sea and such a violent storm. Nagpadala ang Panginoong Diyos ng bagyo, ng malakas na hangin at binagyo ang kanilang bangka o yung kanilang barkong sinasakyan na sabi doon, the ship threatened to break up. Masisira na yung barkong kanilang sinasakyan. O tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, babala po. Sabi sa katabi mo, babala. Pag binago mo ang iyong assignment, babagyuhin ka. Kaya marami mga tao, may bagyo ng buhay kasi may kinalaman, baka wala ka sa assignment mo. Amen? Baka hindi mo ginagawa yung supposed to be na utos ng Diyos sa'yo. Pakipindot na. Sige. Yung talata, nandun ka ba sa talata? Yung Jonah chapter 1 verse 1 to 3. Wala dyan? Meron. Slide number 8. Then the Lord sent a great wind on the sea. Kaya nagpadala ang Panginoong Diyos ng bagyo. Kasi bakit? Ayaw sumunod ni Jonah. Ano naman ang ginawa ng mga tripulante? Dahil binabagyo ang kanilang yung kanilang bangka, ang ginawa nila, tinapon nila lahat ng mga kargamento. Basahin niyo po sa Bible, lahat ng mga karga nilang kagamitan, itinapon para gumaang ang bangka o barko para hindi ito mahulog o malunod. Pero ano nangyari? Hindi huminto yung bagyo. Ito nangyayari, kapag wala ka sa iyong assignment, may mga nasasayang. Hello? Sayang na panahon, sayang na lakas, sayang na mga bagay na blessing na dapat nawawala kasi you are not in your assignment. Hanggang sila yung nagpalabunutan, ang sabi ng Bible, para malaman nila kung ano yung dahilan ng kanilang bagyo. At natuklasan nilang si Jonah ang dahilan. Bakit Jonah wants to alter the assignment? And listen to me, you cannot afford the tragedies of an ignored assignment. Hindi mo kayang bayaran yung trahedya na pwedeng mangyari pag iniba mo yung assignment na binibigay sa iyo ng Panginoon. Anong ginawa ng mga tripulante nang malaman nilang si Jonah ang dahilan? Sabi ni Jonah, siya mismo nagsabi, ihagis niyo ako sa bangka, itapon niyo ako sa dagat para mahinto yung nangyayaring bagyo na yan. At nung inihagis si Jonah doon sa barko, ano nangyari? Pumayapa ang buong dagat. Listen to me, when you get the wrong people out of your life, the wrong things stop happening. Pag inialis mo na ang mga taong dahilan ng bagyo mo, saka lang tatahimik. Alam niyo ba, hindi lahat ng tao assignment natin. Sabi sa katabi mo, hindi lahat ng tao assignment mo. May mga tao lang talagang ibinibigay ang Diyos na para sa atin. Jonah is not supposed to be in that boat, in that ship. Hindi siya dapat nandoon. At dahil nandoon siya, may mga taong nadamay. At nung inialis siya, sakalang nanahimik ang barko. Kaya, tingin kayo na sa akin, ha? Kapag may mga inialis ka na sa buhay mo na mali, na pinanggagalingan talaga ng kaguluhan. Maling barkada, maling kaibigan, maling karelasyon. Listen to me ha.
lalo mga kabataan, hindi namin dahil pinagtitripan lang ang inyong relasyon. O pinapakilaman namin masyado ang inyong personal na buhay. Hindi po, concern lang kami sa inyo. Pag mali ang inyong naging karelasyon, hello, may trahedya talagang mangyayari. Kaya mamimili po tayo ng ating mga taong isasama sa buhay. Dapat sila'y kabilang sa assignment natin. Dahil kung hindi, at hindi sila dapat nasa sayo, yan ang magiging dahilan. Bakit may bagyo? Di ba may mga ganyan? Maling mga kumare. Di ka pa ba nadadala? Tinichismis ka na tinichismis? Utang ng utang sa'yo, hindi man nagbabayad. At ba na uli, sinisiraan ka pa? Hindi kasi po, inaabot ko pa siya. Ang tagal mo nang inaabot eh. Baka hindi talaga siya kasama at parte ng assignment mo sa buhay. Hello? Amen? Yung relasyong yan, alam mong mali. Bakit? Kung magde-date kayo, kailangan tugigaraw. Para walang makakita. Alam nyong mali. Mali. Tugigaraw kayo nagde-date. Ang layo. Para wala lang makakita. Alam mo na agad mali. Oh, tama? Alam mo lang mali. Bakit? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Allergic ka pag hawakan yung cellphone mo eh. Alam mo nang mali. O sige, bakit ka natatakot pag nahawakan yung cellphone mo? Oh, may mali. Ginagawa mo yung bagay na hindi mo assignment. Ang assignment mo, asawa mo, hindi yung kapitbahay mo. O kung yung katrabaho mo. Hindi, nagiging gentleman lang ako. Depressed kasi siya eh. What? Wag kami. When you get the wrong people out of your life, the wrong things stop happening. Tama? Kaya mamili tayo. Baka kaya mayroong bagyo ng buhay sa pamilya kasi may maling kasama dyan. Hello? Kahit na pling-pling lang yan, mali pa rin. Ay, mahilig makipag-pling dyan. Hindi ka 16, hindi ka 18. Patanda ka na, hoy. Makipag-pling ka pa. Hindi, tinitignan ko lang kung meron pa akong asim eh. Maasim ka talaga. Amoy araw ka, hoy. Subukan mo pa, may asim, ano yun? Born again ka na. Na kay Kristo ka na. Ang identity mo'y wala na sa dating buhay. Binago ka na ng Panginoon. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala ng dati niyang pagkatao. Ang ginagawa na lamang natin yung mga bagay na pinanggagawa ng Diyos, hindi na yung mga bagay na gusto natin. Amen? So, mamili ng mga taong makakasama. Baka maapektuhan. Kasi baka hindi assignment, ina-alter mo yung assignment mo. Mag-get over din naman tayo sa joke. Kaya nadadamay ang iba. Amen? Ulitin mo sa katabi mo, do not alter your assignment. Huwag mong babaguhin kung ano man ang iyong assignment sa Panginoon. Naalala ko tuloy, bago natin i-diretso itong next topic natin about the assignment. Si Adan at Eva, ginamit ng demonyo yung ahas para mag-alter ng utos ng Diyos. Naalala nyo ba? Sabi ng Diyos malinaw, Adan, Eva, assignment nyo, ha? Habang kayo nasa Eden, alagaan yung Eden, i-cultivate yung Eden, palawakin yung Eden. Di ba? Yun ang utos ng Diyos eh. And, yung punong nasa gitna, Adan, nagbibigay ng buhay, ng karunungan sa tama't mali. Bandang huli, tatawagin mansanas yan. Huwag mong kainin.
Pero yung bunga nagbibigay ng karunungan sa tama't mali. Ano sabi ng ahas? Wag, di totoo yun. Hindi kayo, mamamatay. Kasi sa oras kayo naman, sabi ng Diyos, malinaw, mamamatay kayo. Pero ang sabi ng ahas, binago. Hindi kayo mamamatay. Bagkus, magiging Diyos kayo. Binago eh. Kaya kinain ni Eva at Adan, namatay sila. Dahil nakinig sila sa maling salita. Hello? Binago yung malinaw na instruction ng Diyos. Kaya pag may malinaw na instruction ng Diyos, yun ang tanggapin mo at gawin mo. Do not alter your assignment. Do not alter kung ano man pinagagawa at inuutos ng Diyos sa atin. Nandoon ang katagumpayan. May mga pagkakataon, minsan masakit, mahirap gawin ang pinagagawa ng Diyos. Gawin mo lang, totoo lang. Amen? Nandun naman ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Ngayon, pag-uusapan naman natin sa Luke chapter 9, verse 1 to verse 11. Yung mga talata, nasa doon pala ako sa Bible na, Luke chapter 9, verse 1 to 11, na kung saan, nandito naman ang pag-uusapan nating topic dito sa The Assignment, Jesus and my assignment. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, Jesus and my assignment. Dito sa kwentong ito, huhugot tayo ng ilang mga truth about sa the assignment mismo ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Unahin natin, dapat natin maunawaan, kung ikay Kristiyano, ang tingin mo yung katabi mo, Kristiyano ba yan? Born again ba yan? Amen. Bakit tayo naging born again? Paano tayo na born again? Hindi dahil pumasok tayo ng relihiyon. Born again tayo dahil nakipagrelasyon tayo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang namagitan sa atin, kaya nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoong Jesus. Nanampalataya tayo sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Siya nagbayad ng ating mga kasalanan. Tinanggap natin yung kahabagan ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo born again dahil naranasan natin ng totoo ang Diyos. Amen? At sa lahat ng mga totoong Kristiyano, this is the point, meron tayong assignment sa Panginoong Hesus. Kami sa tayo mo, may assignment ka. Yung iba kasi, sabi ng guro, ganito, okay, bago mag-uwian, susulat sa blackboard, assignment. Yung iba ginagawa, nakapikit, hindi tinatanggap yung assignment. Kaya umuwing hindi tinanggap yung assignment. Tama? Pero ngayon, malinaw, mga kapatid, bilang believers ni Kristo, we have an assignment. Hindi lang para sa pastor, hindi lang para sa mga ministers, at hindi rin po lagi sa loob, makinig, ng simbahan lamang ang ating assignment. If you are a single parent, you have an assignment from God. Pakipindot. Kung ikaw ay single mom, may assignment ka sa iyong mga anak. Hindi simple yun. Hindi madali yun. Amen? Single mom ka, assignment mo mga anak mo, walang katuwang, walang kasama, pero tinanggap mo assignment mo sila kay Lord ang mga anak mo. Sa mga estudyanteng, ikaw lamang ang Kristiyano sa inyong university o sa inyong section o doon sa inyong mga classmate. May mga born again nagsasabi pero nagko-compromise, pero ikaw tumatayong bilang liwanag sa inyong university. May assignment ka sa inyong university. Sa kumpanya, marami mga pag-uusap doon na kung saan i-compromise sa mga bagay-bagay para kumita ang kumpanya, pero ikaw tumatayo sa katotohanan, ayon sa salita ng Diyos at ayon sa iyong pinaniniwala ang tama. Hello, sa udyok ng Banal na Espiritu, may assignment ka sa inyong kumpanya. So my point is this, hindi lahat po, makinig, hindi po lagi sa loob lamang ng simbahan ng ating assignment. Your marketplace can be your assignment. Your community can be your assignment. Amen? Your company can be your assignment. At dito, sa Luke chapter 9, makikita natin paano ba nagbigay si Jesus ng assignment. At paano natin ito dapat tanggapin, makita yung kwentong ito, maganda po para yung lesson natin sa the assignment. Luke chapter 9, verse 1 to 2. One day, Jesus called. Sabihin, Jesus called. Tumawag si Jesus ng kanyang mga apostol, together with 12 disciples, and gave them power and authority to cast out all demons and to heal all diseases.
Then He sent them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. So dito sa talatang ito, makikita natin si Jesus ay nagbigay ng assignment sa kanyang 12 mga apostol. So there are 3 key ingredients of Jesus' assignment na maging sa panahon natin ay makikita nating applicable. Number 1, Jesus is the one who called them. Jesus is the one who called. Anong sabi ng malinaw ng Biblia? Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Sabi sa atin mo, hindi ikaw pumili sa Diyos. Upang walang magmalaki sa Kanya. Hindi mo pwede sabihin, Diyos, ako naman ang pumili sa iyo eh. Hindi mo naman ako pinili eh. Hello? Ang Diyos ang pumili sa atin. Siya ang tumawag sa atin. Kilala ka niya sa iyong pangalan, alam niya ang iyong nakaraan, alam niya ang iyong kahinaan. He called us. And then, sabi ng Bible, He gave them power and authority to cast out all demons and to heal all diseases. Ito maganda. Hindi pa man malinaw ang assignment. Bibigyan ka na niya ng kapangyarihan. He will empower you to fulfill your assignment. Nang tinawag niya ang mga apostol, ang sabing sumunod, and He empowered them. Hindi pa niya sinusugo. Anong punto? Kung naalala niyo po sa topic ng the assignment, kung paano ka nilikha ng Diyos mula sa sinapupunan pa lamang ng iyong mga magulang, you are created wonderfully, beautifully by the Lord. Nasa sayo yung kapangyarihan upang mapulpil mo ang iyong assignment. He gave them, sabi ng Panginoon, ng Biblia, na kapangyarihan magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit ng karamdaman. Bakit? Then He will send them. Ano maganda rito mga kapatid? Hindi po nagsusugo ang Panginoong Hesus sa ating patungo sa ating assignment ng paghakbang natin na hindi Kanya muna empowered. Kaya sa mga manggagawa, mga nagmimisyon, sa mga gumagampan ng kanilang tungkuling ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanila, kaya mo yan. Dahil in-empowered ka na ng Panginoong Diyos. Hello? He is the one who did the sending. Kaya ano po, resist the urge to send yourself. Pwede ba natin sabay-sabay basahin yan? Yung resist the urge, 1, 2, 3, go. Resist the urge to send yourself. Hindi dapat tayo ang magsusugo sa ating sarili. Gusto natin minsan gawin mga bagay na gusto lang natin gawin, pero hindi pinagagawa ng Panginoon, hindi ka empowered dyan, papalpak ka. Naintindihan niyo ba yun? Hindi ka dinisign ng Panginoon sa bagay na yan. Hindi mo calling ang bagay na yan at pinagpatuloy mo't ginawa mo't hinakbangan mo. Ikaw lang ang may gusto. Makikita mo, daan yung failure. Makikita mo, masasaktan ka. Makikita mo yung mga bagay na walang pagsama ng Diyos. Parang kay Jonah. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, resist the urge to send yourself. Dahil sinasabi po natin lagi, makinig po kayo, ang pinakadelikadong lugar, pinakapangit na lugar, pinakawalang kwentang lugar sa buong mundo, alam niyo kung ano? Yung lugar na hindi pinapupunta sa iyo ng Diyos. Pag hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos, huwag mong gawin. Sabi sa tayo mo, pag hindi pinagagawa ng Diyos, huwag mong gawin. Kaya napakahalaga, makinig tayo lagi sa banal na Espiritu. Ano ba sinasabi sa atin ng Panginoon? Let those who have ears, listen to what the Spirit is saying to us. Nakikinig po ba tayo? Naririnig ba natin kung anong pinagagawa ng Panginoon Diyos sa atin? Paano natin maririnig ang Panginoon kung lagi naman sarado ang ating Biblia? Tama? Hindi mo maririnig talaga ang Panginoon kung sarado ang Bible mo. Kung nakatutok ka lang sa Facebook, sa YouTube, sa Netflix, hindi mo maririnig ang Diyos. Kailangan magbigay ka ng Panginoon. Saligsigin mo ang presensya ng Panginoon at tanungin mo, Lord, what is my assignment? Ano bang pinagagawa mo sa akin sa panahong ito? At pag narinig mo, makikita mo, i-empowered ka ni Lord. Bibigyan ka ng kapangyarihan ni Lord para gawin yon. And then, sasabihin niya sa'yo, go. Gawin mo na. Sumunod, verse 3. Then He told them, after He sent His disciple, take nothing for the journey. No staff, no bag,
no bread, no money, no extra shirt. Sabi ng Panginoon, sa paghayo nyo, in-empowered ko na kayo. Huwag kayong magdadala ng kahit ano sa paglalakbay nyo, kahit tungkod, kahit bag, o lalagyan ng pagkain. Huwag kayong magdadala kahit ng extra money o ng damit na pampalit. Grabe, no? Malinaw naman yung assignment eh. Di ba? Bakit ganon? Kasi that time, tinuturuan ng Panginoong Jesus. Listen to me. Sa pagsunod ng mga disciples, na wala silang ibang aasahan, kundi yung tinig na sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila. May mga pagkakataon tingin kayo lahat sa akin. Specific na pinasasabi sa iyo ng Diyos, huwag kang sosobra o lalabi sa sinabi ng Panginoon sa iyo. Amen? Sabi ng Panginoong Diyos sa mga disciples, sige, pumunta kayo doon. In-empowered ko kayo, ipangaral nyo kaharian ng langit, magpagaling kayo. No? Puntahan nyo ang bawat mga bayan-bayan, ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Pero huwag kayo magdadala ng kahit anong bagay. Bakit? Trust only to my words. Ang bit-bit nyo lamang ay ang aking salita. Marami na po mga pastor, listen to me, mga sinugo, pinadala, wala naman dala. Walang bit-bit na pera, karunungan, kaalaman, kakayanan. Yun lang sa pagsunod na ako ang sinugo doon. Pinadala ako ng Diyos doon. Amen? Mga kwento ng mga pastor natin ngayon, nasa ibang bansa, nasa bawat bayan, nandoon sa mga syudad kung saan sila pinadala. Alam nyo, ang binaon lang namin, sinabi ni Bishop sinabi ni Mami, pumunta kami doon. Ganon din po sa buhay natin. Bakit? Ang gusto ng Diyos, wala kang ibang pagkakatiwala. Nakikinig po ba kayo? Wala kang ibang inaasahan, kundi ang Diyos lamang na nagsugo sa iyo. Upang lahat ng papuri, lahat ng karangalan, hindi mo sasabihin kasi nagawa ko ito dahil may extra akong pere. Kasi nagawa ko ito dahil meron akong lalagyan na pwede kong paglagyan ng mga ibibigay sa akin. Hindi. Isa lang ang sasabihin natin, nandun ako dahil sumunod ako sa Panginoon Diyos. At doon ko nakita ang pagsama ng Diyos sa aking buhay. Doon ko nakita kung paano ko pinagpala ng Diyos, paano ko pinakain ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga disciples, sige, tinawag ko kayo, humayo kayo, in-empowered ko kayo, pero wala kayong dadaling kundi yung salita ko lamang sa inyo. Gaano ka nagtitiwala sa salita ng Diyos na sinabi niya sa iyo? Minsan tayo, Lord, bago mo ako isugo, bigyan mo muna ako ng 1,000,000. Di ba? Bago ako sumunod, Lord, pwede ba ayusin mo muna itong asawa kong bruha? Madalas tayong makipag-deal sa Panginoon bago tayo sumunod. Lagi tayong may kondisyon. Sabi sa katabi mo, kailan ka pa ba susunod? Sabi mo, mahirap magsalita ng walang kausap. Kalabitin mo siya, hawakan mo kanyang balikat. Sabi mo, kapatid, kailan ka pa susunod? Marami kang kondisyong hinihingi. Hello? Dapat matagal ka nang naisugo. Dapat matagal ka nang nangangaral. Dapat matagal mo nang naitayo yung negosyong yan. Kaya lang marami kang kondisyon. Ginagalit niyo ako eh. Totoo naman, di ba? Maraming ganyan. Sabi ng Panginoon, go! Pero wala kayong dadaling ibang bagay. Kundi yung salita ko lang, naniniwala ba kayo? Amen. Sabi nga ng Salmo, Kapitulo 20, versikulo 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ang iba, ang tiwala nila nandoon sa kanilang mga kapangyarihan. Mga pwedeng magpanalo sa kanila. Pero kanina tayo nagtitiwala sa Diyos. Yung nagsugo sa atin, yung tumawag sa atin, yung pumili sa atin. Ang kailangan mo gawin, in-empowered ka na niya. Sabi sa katabi mo, gawin mo lang. In-empowered ka na niya eh. Binigyan ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Magagawa mo yung assignment mo. Parang wala po akong kausap ngayon. Amen ba? Luke chapter 9, verse 6 and verse 10. So they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. So sabi rito, bayan-bayan,
Village sa village, nangaral sila, walang dalang bitbitin, pagkain, inumin, eksang pagkain, makakita man sila ng tinapay, wala tayong dalang pera, kahit gusto natin, wag mo na. Ang sabi po ng Bible, mula umaga at magdamag nilang ginawa yung kanilang assignment. And verse 10, when the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Listen to me mga kapatid, whether you like it or not, isang araw mananagot ka sa assignment mo sa Diyos. Dumating na yung oras ng pagsusulit ng mga apostol. Ginawa nilang kanilang tungkulin, iniuutos sa kanila, wala silang bitbit na anumang bag, damit, eksang pera, wala silang dala kundi yung sinabi ng Panginoon. At ito na, bumalik sila para mag-report. Bakit? Yung assignment mo, kailangan mo yang ibalik, ipasa uli kung nagawa mo. Walang teacher magbibigay ng assignment at after ng sinabi niya, wala na, hindi, okay lang yan, wala na. Walang pagsusuli sa assignment. Walang kwenta yung assignment na yon. Sabi sa katabi mo, isang araw, magsusulit ka sa Diyos. Magsusulit tayo sa Kanya. Yung assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, nagtiwala ka ba sa iniutos sa iyo ng Diyos? Naniwala ka ba sa sinabi niya sa iyo? Hinakbangan mo ba? Tinapos mo ba? Sasabi mo, Lord, ito na po yung aking report sa assignment ko. Dumating na yung oras. The apostles return and they need to give report. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, listen to this. Kasama sa ating fundamental of faith, yung tinatawag na Bema judgment. There are two kinds of judgment in the last days. The white throne judgment, kung saan lahat ng lahi, lahat ng tao ay haharap doon sa hukuman ng Diyos at mananagot ang lahat ng ginawa ng tao. Pero tayo mga Kristiyano, alam niyo po ba, hindi na tayo kasama doon sa white throne judgment kung kasama ka sa rapture. Kanya kayo? Bagkos ang haharapin na mga na-rapture doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yung tinatawag na judgment seat of Christ or Bema judgment. Na ang sabi ng Bible, basahin po natin, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all stand before Christ to be judged. Ang hahatol sa atin ay si Kristo. We will each receive whatever we discern for the good or evil we have done in this earthly body. Tatanggap tayo ng gantimpala sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Nakikinig kayo? So anong ibig sabihin nito? Kaya nga tayo naglilingkod. Hindi tayo naglilingkod, tingkay na sa akin na dapat maging malinaw sa inyong mga puso ang mga salitang bibitawan kong mga darating. Hindi ka naglilingkod para maligtas. Hindi mo binabayaran ang iyong kaligtasan. May nagbayad na, buo niyang binayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating kaligtasan. Kaya tayo naglilingkod kasi isang araw, nandiyan kayo, kasama tayong maghahari. Kasama si Kristo sa 1,000 taon na kanyang pamamahala. Nandiyan kayo? Kaya tayo gumagawa ngayon na naglilingkod. Kasi alam natin, lahat ng ating ginawa, pananagutan natin sa Diyos. Pero kaligtasan, hindi na eh. May nagbayad na yan eh. At pagdating ng bagong langit at ang bagong lupa, wala na dong mga tungkulin, wala na. Ang tungkulin na lang natin, parating, yung 1,000 taon. Kaya sabi sa katayo mo, pagbutihin mo pa yung ginagawa mo. Kung ikay inassign ni Lord na maging tagapangaral, mangharal ka. Kung inassign ka ng Diyos na ikay tagapagbigay, magbigay ka ng masagana. Kung inassign ka ng Diyos na mamahala ka ng buong puso. Ano man ang iyong assignment. Kasi bakit? Lahat tayo ay mananagot kay Kristo. Isang araw pagharap mo sa Kanya, pagsusulit mo eh. Yun ang nakakatakot. Magsusulit ka. Dadaan sa apoy lahat ng iyong ginawa. Ito ba yari sa ginto? O yari lang ba yan sa kahoy? Sa dayami, mabilis masusunog yan. Pero kung yari sa ginto, totoo ang iyong naging puso. Kaya alam niyo po, tingay lahat sa akin. Hindi po mahalaga talaga ang tungkulin o yung taas ng katungkulan eh. Pinakamahalaga, alam niyo, katapatan.
Sabi sa katabi mo, katapatan daw. Kasi isang araw, haharap tayo kung naging tapat ba tayo sa ating mga assignment. So the apostles returned to Jesus. They reported yung kanilang ginawa. Sabi po, actually, pag binasa natin, may tinatawag pong synoptic gospel. Pag sinabing synoptic gospel, the four gospel na sumulat, no, si Matthew, Mark, Luke, and John, may mga kwentong sabay-sabay nilang naisulat. Pero iba-ibang view, iba-ibang perspective na naisulat. Itong Luke chapter 9 na ito, isinulat din ito ni Mateo. Sinulat din ito ni Marcos. Sa Mark chapter 6, naisulat niya mismo yung kwentong ito. Nanya kayo? Para magkaroon lang tayo ng ibang view, paano nakita ng mga apostol yung kanilang nasaksihan na mga iniutos ng Panginoon sa kanila. Verse 10, when the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Bakit ko binanggit yun? Kasi kung babalikan nyo yung Mark chapter 6, nagbalikan sila, sabi nila, Panginoong Jesus, grabe yung nangyari. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Naglayasan ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit. Ano sabi ni Jesus? Magala kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na nasa langit. Sa Mark chapter 6, sila'y pinadala yung 72. Sa kwento ni Luke, ang ipinadalay mga apostles. Whether kung saan man doon, ang kwento hindi po yung eksakto kasi depende sa paano nagsulat ng mga gospel. Kaya huwag kayo malilito. Bakit magkaiba yung kwento ni Mateo? Magkaiba yung kwento ni Luke. Synoptic gospel po ang tawag doon. Hindi ho sila nagkokontrahan, kundi iba lang yung perspective na binibigyan nila ng punto sa kanilang ginagawang pagsusulat. Then, he took them. Ito, tingin kayo lahat sa akin. Nang bumalik ang mga apostol at nag-report, nagsabi sila, grabe nangyari. Daming gumaling. Ipinuntahan namin bayan sa bayan, village. Grabe yung himala. Maaring pagod na pagod sila. Wala silang dalang pagkain. Hindi sila pwedeng bumili. Pawis na pawis sila maaari. Pagod na pagod sa paglalakbay at pagsunod. At nung bumalik sila, ano sabi ni Jesus sa kanila? Then, He took them with Him. Totoo po, listen to me. Bago ko ibaba itong puntong ito, nakakapagod talaga minsan ang sumunod. Nakakapagod talaga ang assignment para tapusin. Sino nga minsan nakakapagod? Lalo kung assignment mo, tao, nakakapagod. Ang tao. Oo, nakakapagod talaga. Pag may 10 kang membro, may 10 membro kang pinapakisamahan, iba-iba ang topak ng mga yan. Meron dyan, matampo, hindi mo lang makamayan. Meron dyan, kailangan papansin mo lagi. Siya lang kailangan mong kausapin. Iba-iba topak ng mga yan. Nakakapagod talaga, di ba mga magulang? Assignment nyo mga anak nyo, minsan nakakapagod din ang mga anak. Pag sasabihan mo, hindi maintindihan, magagalit pa sa'yo. Papaliwanagin mo, lalong lalalim yung galit niya sa'yo. Hindi mo minsan maitimpla kung paano mo siya abutin. Nakakapagod talaga. Sino nga amin minsan nakapapagod din? Bilang tao, napapagod tayo sa pagsunod. Nakapagod mga lalaki, magtatabaho ka mula umaga hanggang gabi, bunta ka sa trabaho mo. Iba-iba mga trabaho ng mga lalaki. Maaaring iba ay physical ang gamit mong lakas para sa trabaho. Yung iba naman mental sa pagtatrabaho. Pag uwi mo, exhausted ka na. Haharapin mo pa yung mismo nakasibangot. Nakaganyan ng kamay. At pag may bawas, baliktarin mo na yung krus. May mangyayaring hindi maganda. Nakakapagod, di ba? May mga pagkakataon talagang tayo ay napapagod sa mga assignment natin. Hello? Nakakapagod minsan na mga may J-group. Tatawagan mo, i-message mo, magkikita tayo ngayon. Meron tayong J-group. Ang daming dahilan. Oo, mamaya-maya, mag-reply. Ay, sorry ate. O kuya, kasi meron pa pala akong tatapusin. Di ba, minsan nakakapagod, sila na nga inaabot. Sila na nga tinuturuan tungkol sa Diyos. Sila pa yung maaarte. Tama? Hello?
Nakakapagod, minsan ikaw yung gumawa, ikaw ang nagtrabaho, iba ang tumanggap ng palakpak. Iba ang pinarangalan. Parang akong gumawa nun, bakit siya ang sinabihan na magaling? Tama? Hello? Sa pagsunod natin sa Diyos, may time talaga bilang tao, physical, damdamin, emosyon, napapagod tayo. But listen to me. The cure of our exhaustion is intimacy with Jesus. Ano sabi ni Jesus? Pagod kayo. Pagbalik ng mga apostol, Panginoon, grabe nangyari. Dami namin ginawa, pero pagod kami. Hindi mo kami pinadala ng pagkain. Hindi mo kami pinadala ng bag. Hindi mo kami pinadala ng sarilang bagong damit o ano mang bibit-bitin namin. Eto na kami. Tapos na yung assignment namin. Ano sabi ni Jesus? Hindi niya sinabi, sige, magpahinga kayo. Sige, matulog muna kayo. Hindi, sige, kumain muna kayo. Hindi, sabi ni Jesus, sumama kayo sa akin. Why? The cure of our exhaustion. Mga kapatid, totoo, napapagod tayo. Pero sige, minsan kailangan mo magbakasyon. Mapunta ng Boracay, okay lang. Manood ng Netflix, okay lang. Pero wag mong kalilimutan, ang sagot ng ating kapaguran, ng ating mga espiritu ay walang iba, kundi yung presensya ng ating Panginoong Jesus. Kung pagod ka man sa pagsunod, kung pagod ka man sa paggawa at paglilingkod, ang sagot lagi, walang iba, kundi presensya ng ating Panginoong Jesus. Nadadaman niyo ba ang presensya ng Panginoon? I feel the presence of the Lord right now. Pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Marami napapagod sa pagsunod. Minsan oo lang tayo ng oo, kahit minsan di natin naiintindihan bakit ka oo, pero alam mo na kailangan kang sumunod. Gagawin mo yung tungkulin mo, babalik at mag-report, wala man lang palakpak, wala man lang tapik, wala man lang magsasabi sa'yo, ganda ng iyong ginawa. Mapapagod ka. But listen to me. The cure of our exhaustion is our intimacy with Jesus. Walang ibang kapalit ng ating kapaguran. Kundi balik lang tayo, upo lang tayo, tumabi tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat siya mismo ang may sabi, Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Ang kapahingahan natin walang iba, kundi ang presensya ng Panginoong Jesus. Totoo, nakakapagod. Tingin mo yung katabi mo, mukhang pagod na, di ba? Maraming tao hinahanap ang kapahingahan nila sa ibang bagay. Hindi mo matatagpuan. Sabihin ko sa'yo, lalo kung totoong Kristiyano ka na, nagmamahal sa Diyos, hindi ka naman, pagod na ako, punta muna ako sa bar, ha? Hindi. Inom muna ako, magda-date muna ako ng ibang babae, ibang lalaki. Hindi tayo ganun eh. Minsan, anong kailangan natin gawin para mawala yung stress? Kakain. Magsasangyup-san muna ako. Pagod ako eh. Di ba? O, upo ka doon sa paborito mong upuan, doon sa sala nyo. Hawak mong remote habang kumakain ka ng burger. Pagod ka eh. Pero sabihin ko sa'yo, yung kapaguran ng Espiritu, walang ibang sagot, kundi ang presensya ng Panginoong Hesus. Yung kapaguran ng yung Espiritong hindi mo mahanap ang sagot kahit anong gawin mo sa mundong ito. Kundi umupo ka lang sa presensya ni Lord, lumuhod ka, manalangin, umiyak, at sabi mo, Lord, yakapin mo ko ng iyong presensya. Yakapin mo ko ng iyong pag-ibig. Maramdaman ko ang iyong presensya, Panginoon. Doon ko makakaramdam ng kapahingahan. Ito na, diretso natin yung kwento. Sabi ni Jesus, "Come to me." Sige, pagod kayo, after ng report, sige, sumama kayo sa akin. May time na sila, nakaupo sila, kasama si Jesus, excited sila. Galing sila sa village, galing sila sa pagsunod. Sa sinabi ni Jesus, ang dami ng mga kinamayan, pinag-pray. At habang sila intimate with Jesus, nabalitaan ng mga tao kung nasan sila. Alam niyo si Jesus, superstar that time. Kung nasan si Jesus, sumusunod ng mga tao. Hindi dahil naniniwala silang si Jesus nga ang Kristo, kundi marami sa kanila. Kaya sumusunod kung nasan si Jesus. Kasi para sila nakakakita ng palabas. Biglang may lumidilat na bulag, may pilay na nakakalakal. Grabe! May patay na nabuhay. Ano yun?
Nandun lang sila for entertainment. Nandun yung maraming tao kasi ang gaganda ng sinasabi ni Jesus, mahiwagang mga salita. Minsan din na naman nila maintindihan. Then, verse 11, the crowds learned about it and followed Him. Sumunod maraming tao. Imagine, no, kung ikaw yung isa sa mga apostol, pagod na pagod ka sa pagsunod, pagod na pagod ka sa ginawa, pinautos sa'yo, ito na yung time to be with Jesus. Maaaring nag-iihaw sila ng bangus, ihaw sila ng tilapia. Tilapia pa lang uso doon eh. Kikwentuhan sila, ganda namang sinasabi ni Jesus sa kanila. Maya, dumating ang napakadaming tao. Sabi po ng kwento ng Bible, ang lalaki lamang ay 5,000 na. Pero pang babae at mga bata, inabot ng 20,000 ang mga dumating. Imagine mo kung ikaw yung apostol, galing lang kami sa maraming tao, ito naman sila. Di ba? Di ba doon lang kami galing sa mga village? Mira, ito na kami na lang nga ni Jesus, magpapahinga na lang kami, ba't ito pa? Pero ang ginawa ni Jesus, Jesus welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Why? Listen to me. Kung meron man tayong malinaw na assignment, mga Kristiyano, tao. Huwag kang mapapagod sa tao. Minsan, totoo, nakakahinawa, pero balik ka uli, bangon ka uli, trabaho ka uli para sa tao. Tanggapin nyo na yan, mga naglilingkod sa Diyos, tao talaga ang ating trabaho. Si Jesus, naunawaan niya yon. Pinakita niya sa mga apostol, kahit na meron tayong time para sa sarili natin this time, pero may dumating na tao, welcome natin sila. Hindi sinabi ni Jesus, sandali lang, tapos na yung mga apostol kong magtrabaho, kagagaling lang nila sa mga village, pwede ba? Diyan lang muna kayo, magkwekwento lang muna kami rito. Hindi. And Jesus welcomed them. Isang pastora, nagsabi sa akin, Pastor Blen, sisimula na akong magpastor sa church na, sa bahay namin. Binuksan ko na yung bahay namin para sa Bible study at magiging church. Pero naiinis ako sa mga kabataan. Kasi, kahit hindi gawain, nasa bahay namin. Napapagod ako sa kanya. Sabi ko, alam mo, pastora, gusto mo talagang magtuloy-tuloy magpastor? Welcome mo lang sila. Hindi man linggo eh. Nakatambay lang sa bahay namin, nandun. Ganon talaga, binuksan mo na yung bahay mo eh. Hello? Mga leaders, nangangasiwa ng mga tao. Naghahawak ng mga departments and ministry. Tao talagang ministeryo nyo. Inilagay ka maaari sa dance. Hindi ang trabaho mo dance eh. Trabaho mo yung mga taong sasayaw kay Lord. Tao. Hawak mo ay music. Hindi yan ang instrument. Hindi ito ang trabaho mo. Hindi yung drums na yan. Hindi itong mic na to. Trabaho natin lagi tao. At kung tayo mismo mapapagod sa tao, magkakamali tayo ng assignment natin. Hello? Tao ang ating assignment. Amen? Lahat tayo. Tingnan mo yung katabi mo, kanan kaliwa mo, sabi sa kanya, tao ang assignment mo. Hindi po tungkulin. Hindi po title. Hello? Tao ang ating assignment. Sabi ng Bible, and the crowd followed Him. But, Jesus welcomed them. Ano nang ginawa? Wala magawa mga apostol. Welcome ni Jesus eh. And then, Jesus preached to them. Mula umaga hanggang gabi, magdamag, nagtrabaho mga apostol, at nang umaga na, dumating ang mga tao, inabot ng tanghali sa pangangaral ni Jesus sa mga tao. Lumapit ang mga apostol sa Panginoong Jesus. At ang sabi ng mga apostol, Panginoon, tanghali na po. Verse 12, late in the afternoon, the 12 apostles came to Him and said, Jesus, send the crowd away. Di ba madalas yun ang prayer natin? Yan ang sinasabi natin. Pagod na ako sa tao, kagagaling ko lang, yan na naman sila. Pwede ba, Lord, send them away? Kung yan assignment mo, yung taong yan, tanggapin mo. You cannot send them away. Amen? Yan, minsan ang ating sinasabi sa Panginoon, minsan pinapray pa nga natin, Lord, pwede po ba, Panginoon, send this problem away? Pero hindi naiintindihan ng mga apostol
na yung crowd na yon na tinitignan nilang problema ang panggagalingan ng himala. Minsan kung ano yung pinaalis mo sa buhay mo, kung sino yung ayaw mo, na assignment mo pala kay Lord. Malinaw, assignment mo siya, ha? Yung palang panggagalingan ng iyong himala. The things we sometimes want to lose are things that can be miraculized. Sa Tagalog ganito, ang mga bagay na gusto nating minsang mawala ay mga bagay na pwedeng panggalingan ng himala. Sabay-sabay nga natin basahin ulit. 1, 2, 3, go. Ang mga bagay na gusto nating minsang mawala ay mga bagay na pwedeng panggalingan ng himala. Buksan mo yung puso. Buksan mo yung isipan. Maring nagsasawa ka na sa Kanya. Nangihinawa ka na sa mga taong yan. Pero yung pala, yung panggagalingan ng blessing mo. Yung pala panggagalingan ng himala mo. Hello? Jesus, galing kami sa mga village, nag-preach kami, dami namin hinarap mga tao, tanghali na, gutom na sila, pauwi mo na, baka nahihilo na yung mga yan. Ano sabi ni Jesus? Because Jesus is full of compassion and burden sa tao, binigyan sila ng assignment. Gusto yung palisin sila? No. He replied, you give them something to eat. Bigyan mo sila ng pagkain. Akala siguro iniisip mga disciples, sasangayon sila si Jesus sa sinabi nila. Pero hindi. Tinuturuan sila sa kanilang assignment ni Lord. Hindi nila na-gets, kaya pala sila pinadala sa mga villages. Kaya pala sila nagpagaling, nagpalayo sa mga demonyo, hindi para maipakita kung ano yung kapangyarihang meron sa kanila, kundi maipakita sa mga apostol, ang totoong assignment nila ay ang tao. Nandiyan kayo? Sabi ng mga apostol, send them away. No! Give them something to eat. Verse 13, then they answered, the disciples answered, we have only 5 loaves of bread and 2 fish, unless we go. Panginoon, meron lang kami dito ngayon, galing pa sa bata, inagaw ni Simon. 5 tinapay, 2 isda. Hindi sasapat ito unless we go. Hindi na sila nagpe-pray na, Lord, send the crowd away. Kundi sila, eto na. Kung di kayang umalis ng mga crowd na yan, kami aalis. Kung ayaw mo silang palisin, Jesus, ako ang aalis. Naintindihan nyo? Ha? Di ba ganyan tayo? Mag-react? Sa assignment natin minsan kay Lord. Dahil pinayagan ni Lord, wala kang magawa. Talagang wala na eh. Asawa mo na yan eh. Pinakasalan mo eh. Tama? Eh hindi kayo makasundo. Hindi ka naman pwedeng iwasan o iwanan. Kaya Lord, mag-a-abroad na lang ako para makaiwas ako sa Kanya. Hindi dahil sa gusto mo ng trabaho eh. Kundi gusto mong iwasan yung problema mo. Parang wala akong kausap ngayon. Di ba? Minsan mali tayo eh. Tama? Paano natin hinaharap yung ating assignment? Sabi ni Jesus, pakainin nyo yung mga taong yan. Gusto nyo umalis? Hindi, assignment nyo, pakainin sila. Eh Jesus, 5 tinapay, 2 isda lang. Paano papakainin? Kundi alis na lang kami. Kaya naman sila alis kasi sabi nila, bibili kami doon ng pagkain, bibili kami doon ng mga tinapay para mapakain. Ibig sabihin, ganito, listen to me, nakalimutan nila yung unang bahagi ng kwento. Jesus already empowered them. Sometimes we see ourselves kulang tayo. Hindi tayo sapat. I'm not enough, Lord. Kulang ako. Pakipindot. Lord, kaya ko ba? Nakakapagod ang tao. Nakakapagod yung pinagagawa mo. Unless I will go. Baka kailangan ko pa ng training. Baka kailangan ko pa may makausap. Baka kailangan mga 10 pastor na maglilihan sa akin. Hindi ka ipapadala ng Panginoon na hindi ka niya in-empowered. Sabi ng mga apostol, lalabas kami para bumili. 5 tinapay, 2 isda, hindi sapat, Lord. Tingin natin lagi kung anong meron tayo, hindi sapat. Totoo, minsan tingin natin, hindi ako sapat eh.
kulang ako. Dumarating din sa time, ako man mismo, inaamin ko po. May mga assignment akong alam kong dapat kong gawin. And then I see myself na, Lord, baka kulang pa ako, kailangan ko pang pag-aral, kailangan ko pang gawin ito. Tama naman yun. Tama, kailangan matuto pa tayo. Pero wag mong kalilimutan, hindi ka bibigyan ng assignment ni Lord na hindi ka niya muna in-empowered. Wag mo sabihing hindi ka sapat. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng hindi mo makakayanan. Luke 9:13, we have only 5 loaves of bread and 2 fish. Ito lang ang meron kami, Lord. 5 tinapay, 2 isda. Ano magagawa to? 5,000 lalaki, pero pa bata at mga matatanda. Pagbibilangin, sabi, 20,000 na tao. Paano mangyayaring sapat ang 5 tinapay, 2 isda? Paano mangyayari, Lord? Paano ko kakayanin pakainin ng 5 mga anak ko? Trabaho ko ito lang. Paano ko sila mapag-aaral? Kaya ko maaari ngayon, di pa man sila nag-aaral. Pero paano na kung magka-college sila? Hindi kami sapat, kaya go. Pwede ka mag-abroad, pwede mong gawin ito, tanggapin ito. Pero nakalimutan mo, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos, ng assignment, hindi mo makakayanan. 5 tinapay, 2 isda. At ang pinakamagandang nangyari sa mga apostol, ibinigay nila sa kamay ng Panginoong Hesus. Kung ano yung meron sila, ibinigay sa kamay ng Panginoong Hesus. Luke chapter 9 verse 16, taking the 5 loaves and the fish, kinuha ni Hesus, looking up the heaven, ibinigay ng mga apostol ang 2 tinapay, 5 tinapay, 2 isda sa kamay ng Panginoong Hesus. Yung kamay ni Hesus na ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang kamay ni Jesus na ito ay makapangyarihan. Sa simula pa yung Diyos na siya. Sa kanyang kamay, nalikhang lahat ng bagay. Sinukat ang buong kalawakan ng kanyang dangkal. At nang ibinigay sa kamay ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, yung hindi sapat ay sumobra. Wow! I hope you're getting this right now. Yung bagay na tingin mo hindi sapat, kulang, bigay mo sa kamay ng Panginoon. Yung tingin mo, Lord, paano ko magagawa ito? Ito lang pinag-aralan ko. Ito lang kami. Ito lang ang alam namin. Bigay mo sa kamay ni Lord. At nung ibinigay sa kamay ng Panginoong Jesus, Jesus looked up in the heaven, He gave thanks and broke them. Then He gave to the disciples to distribute to the people. At ibinigay sa kamay ni Jesus, ulitin ko, give what you have to the hand of Jesus. Pakipindot. Sabi mo sa katabi mo, give what you have. Ano man ang meron ka, bigay mo sa kamay ni Jesus. Kasi kamay ni Jesus ay sapat na makapangyarihan para kung anong meron ka, makikita mo yung himala ng Diyos. Hello? Do not trust to chariots, sa horses. Huwag kang magtitiwala sa ibang lakas, sa ibang kakayanan. Kaya pala sinabi ni Jesus, huwag kayong magbibitbit. From the simula pa lang. Huwag kayong magbibitbit ng damit, ng pagkain ng damit. Yung utos ko lang, kasi in-empowered ko na kayo. Tuloy-tuloy pala yung kwentong ito sa assignment pa rin nila. Connected pa rin. Hello? Maaari pumasa ka sa isang assignment, may darating namang isang assignment. At karugtong yun ng iyong assignment na nangyari para makita mo kung anong gustong gawin sa iyo ng Panginoon. Nang ibinigay sa kamay ng Panginoong Hesus, nagpasalamat sa Ama, ibinigay sa mga apostol. At hawak nila yung tinapay, isdang pinutol-putol ni Jesus, dinistribute nila. Merong sa 500, merong sa 100, merong tig-50 mga tao, binibigay. Nagugulat sila habang binabatot, ibinibigay nila sa mga kamay ng mga taong nakapila, mga taong kanilang pinupuntahan. Hindi nauubos yung tinapay at isdang hawak nila. Hindi nila kayang maunawaan paano nangyayari bawat pag-abot nila. Biglang dumadami naman. Pagbigay, lakihan ko kaya. Nilakihan pagbigay, meron na naman. Sila mismo hindi kayang kumputin ng utak at isip nila anong nangyayari. Hello? Alam niyo, pag gumawa ang himala ang Diyos dahil pinagkatiwalaan mo siya sa anong meron ka, hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang maunawaan ang kayang gawin sa iyo ng Diyos. Makikita mong himala ng Panginoon. Maaaring hindi ka sapat para sa iyong asawa. Lahat na ginawa mo. Kinausap mong nakahiga, kinausap mong nakatayo,
kinausap mo, nakaupo kayo, kumakain, lahat na. Nakatiwad, nakatayo, lahat na ginawa mo eh. Gawin mo naman, bigyan mo kay Lord. Hindi mo kayang baguhin ang yung kumpanya. Negosyong pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, bigyan mo kay Lord. Doon makikita yung himala ng Diyos sa buhay mo. Bawat pag-abot ng mga apostol. At ang sabi ng Bible sa munod na talata, they all ate and were satisfied. Sabay-sabay nga natin sabihin, 1, 2, 3, go. They all ate and were satisfied. Nabusog ang lahat ng pinag-abutan nila ng pagkain ng tinapay. Bakit? Si Jesus ay sapat na. Listen to me, yung tinapay na pinagbiyak-biyak ay ang katawan ng Panginoong Jesus. Sumisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesus. Ibinigay sa mga disciples at yun ang ipinamahagi ng mga disciples. Bakit? Anuman ang pagbabahagi natin tungkol kay Jesus ay laging sapat at sosobra pa. Amen? Hindi kailanman magkukulang ang Panginoong Diyos sa atin. Paglingkuran mo siya, hindi siya magkukulang sa'yo. Ipangaral mo kanyang salita, hindi siya magkukulang sa'yo. Iibahin niya ang lingkod niya sa hindi niya lingkod. Ibinahagi, sumobra pa. Ang sabi ng Bible, Luke chapter 9 verse 17, and the disciples pick up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Sumobra pa ng 12 basket, tigi-isa bawat apostol. Palapakan natin ang Panginoon. Paano mo kukumputin? 5 tinapay, 2 isda. So sobra ng 12 basket. Kung isipin mo, imposible. Nagpakain pa ng 20,000 na tao. Hello? Tayo, hindi talaga tayo sa sapat. Pero binigay mo kay Jesus, ano man ang assignment mo? Sa iyong sarili, hindi mo talaga kaya yan. Kadalasan ng assignment bibigay ng Diyos sa atin, higit sa kakayanan mo. Higit sa dunong at galing mo. Para ibalik mo lahat ng meron ka, lahat ng alam mo sa kamay ng Panginoon. Doon mo makikita ang himala ng Diyos. Doon makikita paano imumultiply ng Panginoon. Amen? Ganong gumagawa si Jesus sa ating assignment. Jesus and my assignment. Tayong lahat ay tumayo. Ang sarap magbigay ng assignment si Jesus.